mula dito sa Batangas City, ay magmomotor tayo papuntang Lubao, Batangas. Dadaanan natin ang mga nagagandahang coastal road ng probinsya. Hanggang sa tayo ay makarating sa Lubao, Batangas. Iikutin din natin ang Lubao Malabrigo, Laia Road. Hanggang sa makarating tayo ng Chaong, Quezon. Kaya tara, sama kayo sa aming motorcycle adventure. Ang sarap talaga magmotor. Let's go! Ang ganda ng kalsada dito mga suki. So paglabas natin ng Monte Maria, kumana na tayo. Next destination natin ay yung Malabrigo Lighthouse. Ayan, dito pa rin yan sa Batangas. Siguro kita naman, ayun. Kita nyo naman si Mama Mary doon sa likod natin. Nakaharap sa karagatan. Tapos na tayo ngayon dyan. Ang ganda pala ng plano dyan sa Monte Maria. Magiging isang napakagandang tourist destination yan. Nakakita ko yung poster ng plano nila. Grabe, napakalaking project yan. Wow! Yan yun naman yung view. Ayan ang Isla Verde o Villa Verde Island kung tawagin. Yung malaking isla naman doon, yun ang isla ng Mindoro. Ayan. Oh, yun oh. Sul-asul yung tubig doon oh. Grabe, ganda. Sul-asul yung dagat. Wow. So ang ating next destination ay Malabrigo Lighthouse sa Lubao, Batangas. After nun, ikot na tayo sa Laia. And try natin kung makapunta pa tayong Quezon at Laguna. Ayan, dito tabi-tabi na yung mga beach resort na madadaanan nyo. Ayan, merong iba nakalagay 100 lang yung entrance, free na yung parking. Ito, Dreamland Paradise Resort, Sitio Malao, Barangay Pagkilatan, Batangas City pa rin. So try natin. Uy, may lighthouse oh. Oh. Wow. Retreat House, Recreational Beaches Family. Ganda. Mukha yung kaya, may kain na kaya dyan. Ganda ng coastal road na to. Ang haba rin. Mahabang coastal road dito sa Batangas. Sarap mag road trip dito. Yan yung mga bandera oh. Diba? Ang sarap ng hangin dito. Tapos tumatakbo ka pa, nakamotor ka. Nakaka-relax. Sarap. Sarap sa pakiramdam. Oh. Tapos ito, tinaasan na nila para pagka bumabagyo, hindi hahampas yung alon papunta dito sa kalsada. Ito tayo dito sa gilid. Uy, haba oh. Hindi nga natin napigilan oh. Huminto tayo dito. Palipad tayo ng drone. Ganda. Coastal area nila dito sa Batangas City. Ang haba ng coastal area dito. Dagat at bundok na naman yung view na nakikita natin. Sarap mag road trip dito. Ang ganda ng mga puno.
At natapos na tayo sa Batangas City. Nandito na tayo ngayon sa Lobo, Batangas. Sana makakita na tayo ng pwede nating makainan dito. Medyo nagugutom na talaga kami. Ito, Dianos Pares Goto Crispy Pata Lomi Special Large. Gutom na tayo. Tapos may sili tayo. Beef Pares ng Batangas. Tara, tayo. Gutom na kami. Solid tong nakainan namin dito. Dianos Pares and Gotohan. Ang sarap nung beef pares nila. At mukhang masarap din yung lomi nila kasi ang daming umu-order. Ang daming kumakain. Dami rin nagte-take out. Goto nila tsaka lomi. Ayun, oh, Cristobal Inn. Poblacion Lobo, Batangas. Good morning. Ayan. So palis na tayo dito. Dito kami nakahanap ng tutuluyan sa Cristobal Inn, Lobo, Batangas. 1,600 lang yung room and 350 yung extra bed. Grabe, ang bait nila dito. Ayan sila. Ito yung ancestral house nila. 100 years old na to. Isa sa pinakamatandang bahay dito sa bayan ng Lobo, Batangas. Ngayon, punta na tayo ng Malabrigo Lighthouse. After nun, Laia din, Quezon. So ride safe sa atin. Sama pa rin natin si Capo at si Unigo. Ano, let's go. Sir, thank you ma'am. Thank you po. So ikutan lang natin para ma-videoan natin yung munisipyo nila. Ayan, so under construction pa. Makita natin sa likod doon ang daming mga scaffolding po. Tsaka ayan, ganda, di ba? Municipality of Lobo. I love Boyu. Ganda, oh. Tignan nyo yung mga poste, oh. Grabe kaganda, oh. Tapos under construction pa yung likod. Pero yung harap, entrada, ganda ng pagkakagawa, oh. Parang nasa ibang bansa. At eto ngayon, approaching na tayo sa Lobo Bridge. Ano bang matatanaw natin dito sa Lobo Bridge? Ilog ba to? Mukhang ilog to. Kaya lang natuyo. Ayan, oh. Mukhang ilog siya na natuyo. Daming baka. Ayan, may tubig naman pala. Pero ayan, meron mababaw lang, manipis lang yung tubig. Ayan, oh, manipis lang yung tubig niya ngayon. Dawak din, oh. Sa kabila, ang ganda ng mga damo-damo dun, oh. Lobo Bridge. Madaming mga baka na nakasuga. Ganda, oh, tulay. Tapos tamo yung bundok. Grabe. Ang ganda pala ng Lobo, Batangas. Ayan. Tatagusin na natin to Laia. Iikot tayo Laia Lobo Road. Alam ko merong rough road dyan. Tignan natin. Wow, grabe. Ang ganda ng kalsada, oh. Ang haba ng kalsada. Tapos bundok. Ayan, di ba? Kabila bukid pero tuyong-tuyo, walang tanim, oh. Sa kabila mga baka. Ang habang kalsada na mas malapad ng Bagya sa Gabaldon. Pero halos parang pareho ng itsura. Diretsong mahaba. Sa harap mo, kabundukan. Ang ganda ng tanawin dito sa Lobo, Batangas. So nakarating na ako sa Lobo, pero dito sa part dito, yung ikot papuntang Laia, di ko pa nagawa. So first time natin to ngayon. Good morning. Nakatapos na nga tayong kumain dito sa Mr. Food House o MR Food House. Yun pala, Melnie and Randy Food House, kaya MR. Ayan.
Alright, balikan tayo sa biyahe. Oh, laking may bundok dito sa kaliwa natin. Itong kanan pala natin dito, tatakpan lang ng mga puno, pero dagat na pala dyan. Nakapaya pinakalagay beach resort. Dagat na pala itong nasa right side natin. Ano to Barangay Solok, Lobo, Batangas. Ganda ng bahay Tapos dito sa kanan yan, beach na. Uy, for buses and SUV. Drive carefully. Patag Highlands parking area, Punta Verde Resort. Ang bagong gawa lang to, wala pa sa mapa. Akitin natin. Maganda yung view dito. Pataas tapos bundok. Wala sa mapa mga suki Bagong gawa kalsada lang kasi. Tingnan natin. Wah, mukhang bundok to na tinabas bundok na ginawa ng daan. Ayan pak, pak, tinabas. Tapos sinimento na. Mga bomba. Uy, tingin ko dagat na to itong paglagpas dyan Uy, dagat na nga. Ang ganda ng view dito. Dagat na. May packet pa dun Wow. Lupet. Ayun, dahil mga bangka dun Wow. Ang ganda. Ganda rin ang view dito. Itong pababa, maganda rin view nito sigurado. Kasi galing sa taas Mas makikita mo yung dagat. Ayan. Ito yung bundok na tinabas Kita ba yung dagat dito? Ayun, tatanaw na yung dagat. Ayan na. Biglang babanat na yung mga love song kapo. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. Uy, ganda ganyan bahay mo beachfront. Sana all. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. Kung nakita ni Suki yung Alin? tinapis na bundok doon. Ay, grabe yun. Putang ka doon. Peging ganun mo na. Yung babada. Kita ko yun, dumaan kami J4 dun Ito, bababa na tayo sa mismo pinaka main road. Ang ganda ng tanawin. Ganda ng tanawin pababa, panalo. Papakanta ka na lang and then one day we leave this all behind and live a life you will remember. Wow. I love Batangas. Ganda Ganda ng dagat dito. Panalo. Lobo, Batangas. Ang dahil mga bangka doon.
beach dun. Oh. Maganda yung pwesto dun ah. Patag Highlands, Malabrigo, Lobo, Batangas, Philippines. So nasa Malabrigo na pala tayo. Malabrigo, Lobo, Batangas. So ang destinasyon natin yung Malabrigo Lighthouse. 4 minutes na lang, nasa ano na tayo, Malabrigo Lighthouse. Lapit na pala natin. Ayan o, I love Malabrigo. Ano to? Hotel? Hotel ba to? Aqua Frontier. Yan pala yung Aqua Frontier Resort. Ilang minuto na nga lang at mararating na natin ang Malabrigo Lighthouse. Pagkaliwa natin dito, dito na yung daan paakyat sa lighthouse. At nandito na nga po tayo sa Lobo, Batangas. Ito yung Malabrigo Lighthouse. Ang Malabrigo Lighthouse, kilala rin bilang Faro de Punta Malabrigo, ay isa sa mga makasaysayang parola sa Pilipinas na matatagpuan sa Barangay Malabrigo, Lobo, Batangas. Itinayo noong 1896 sa panahon ng pamumuno ng mga Espanyol. Ang Malabrigo Lighthouse ay bahagi ng serye ng mga parola na itinayo upang maging mas ligtas ang paglalayag sa kapuluan ng Pilipinas. Ang parola ay idinisenyo ni Guillermo Brockman, isang Espanyol na inhinyero, upang magsilbing gabay sa mga barkong dumadaan sa Verde Island Passage, isa sa mga pinakaabalang daanan ng mga barko sa bansa. Ang parola ay gawa sa mga puting bricks na imported mula pa sa Europa. Meron na itong hugis oktagonal na tore na may taas na 56 na talampakan. Ang disenyong neoclassical ng parola ay nagbibigay ng kakaibang kagandahan at elegansya. Bukod sa tore, kasama rin sa istruktura ang bahay ng bantay na may mga antigong kasangkapan at kagamitan na nagpapakita ng kasaysayan ng lugar. Matapos nga nating pasyalan itong Malabrigo Lighthouse dito sa Lobo, Batangas, nagpasya na kami bumaba. At ito yung dinaanan natin. Mistulang bundok na biniyak at ginawa ng kalsada. Nakakamangha yung pagkakagawa ng kalsada na to. Pagbababa po kayo dito, mag-ingat din po kayo dahil medyo may katarikan po yung pababa dito. Pero siguradong mag-e-enjoy kayo sa road trip nyo dito. Dahil dito pa lang, nakikita nyo na yung dagat sa harapan nyo. Sa pagbaba nyo, dadaanan nyo na ang mahabang coastal road ng Lobo Laia Road. Let's go! Ito nga, huminto muna kami saglit dito sa gilid. Kasi tignan nyo naman yung view dito.
Ang ganda ng dagat. Hindi siya mabuhangin. Bato-bato siya, pero yung dagat naman niya, ang linaw ng tubig. Kaya talagang masul. Tatanaw mo ay mga bato sa ilalim. Ayun, oh. Diba? Ang linaw ng tubig, oh. Ito, may malaking bato doon, oh. Wow. Ganda dito. So, ito yung madadaanan mo pag bumaba ka ng Malabrigo, papunta ka ng Laia. Ito yung rough road. Rough road siya, mahaba-haba rin to. Hindi ko sure kung ilang kilometro. Hindi ako sigurado kung ilang kilometro yung rough road dito, pero kaya naman ng mga motor dito. Sabi, ganda. Yun, ganda dito, grabe. Dito sa spot na to, pwede na kayo maligo. Ganda ng tubig ng dagat, nasul-nasul, oh. Headlights on the highway. If you only knew, being back here always makes me think of you. When the world is sleeping, do you think of me? With the road ahead's coming back again, coming back to me. I remember the long drives, the late nights in your car. I remember it all. Windows down, empty streets, you were all I used to know. You and I, forever, forever ago. And you used to drive me home. Now I drive alone. You and I, forever, forever, forever ago. So, minto tayo saglit dito. Tignan nyo naman. Ganda ng view. Ganda ng dagat. Although hindi siya mabuhangin, bato-bato siya. Hindi naman matatalim yung mga bato. Makikinis naman siya. Tsaka yung dagat, malinaw yung tubig. Masul. At eto na, nagsisimula na yung rough road na dinadaanan natin. So ito po yung madadaanan nyo kung galing kayong Malabrigo Lighthouse pababa at papunta kayo ng Laia. Dadaanan nyo itong medyo mahabang rough road na tabing dagat. Talagang mapapawaw ka, mapapahinto ka sa ganda ng tanawin dito. At ngayon ito, tabing dagat pa rin yung binabaybay natin. Lupit. Ayun na, alas 12 en punto na. Alas 12 ng tanghali. Tirik na tirik ang araw, pero nag-e-enjoy naman tayo sa nakikita nating view at mahangin naman po. Turn left to Balibago, San Juan, Laia. Please disregard ways, road ahead closed. Turn left to Balibago, Biga, Laia and San Juan. Ayan, sundan nga natin to. May nakasulat eh, road closed. So ayan, kumaliwa na tayo. Dito na tayo dadaan papuntang Laia. Kasi nagtanong kami, pinakalagay doon road closed, disregard ways. Nagtanong din kami sa binila namin ng tubig. Sabi ko, bakit po sarado? Ginagawa po ba yung kalsada? Kasi first time ko rin dumaan dito. Ang sabi ni ate, private property daw yun. Sa Punta Verde daw ang may-ari, kaya sinara nila. Simula na naman uli yung trail natin. Hindi man trail, kumbaga rough road dito sa kabundukan ng Lobo, Batangas. Matatalim yung mga ibang bato ah. Ganda ng mga bundok na yun, no? Grabe. Ganitong klase po yung mga kalsada na binabaybay natin dito sa Lobo, Laia Road. Matatarik na baku-bakong daan. At habang nagpapahinga kami sa ilalim ng puno, pinaliparan na namin ang drone para ma-share namin sa inyo kung ano yung mga daraanan nyo
kung dadaan din kayo sa ruta na to. Alright, tuloy na uli yung ano natin, biyahe papuntang Laia. Time check 12:49. So minto muna kami, nag-cool down muna kami kasi medyo mainit talaga kanina. Pahinga muna kami sa ilalim ng puno, palipad ng drone. Tapos ngayon bira na uli. Eto, semento na uli. Di nga lang natin alam kung hanggang saan to sementado, kung dire-diretso na ba to na sementado o kapiraso lang yung sementado. Balik na tayo ng rough road. So meron na naman mga beach resort dito, Playa Claveria. Balik na naman tayo sa rough road. At di natin alam kung gaano ba kahaba itong rough road na dadaanan natin dito. Ito, tingnan nyo, bundok na biniyak uli para maging kalsada. Ayan, taas din, no? Mainit pero mahangin. Bah, may tulay ah. Excuse me. Okay yung baba nito, ilog kaya? Yan yung pagitan ng dalawang bundok. Lobo, Batangas. Hindi naman ilog yung baba, wala naman tubig eh. O summer lang. Hindi, may kalsada pa baba doon eh. Uy, dagat na yung kabila oh. Ang ganda ng view oh. Wow. Grabe. Yung mga kabahayan pala dun sa baba oh. Dito po yan sa Lobo, Malabrigo, Laia Road. So yan, dahan-dahan lang tayo at medyo matarik din to. Kaya kung makikita ninyo, si Kapo nakatuhod na yung paa dahil talagang sobrang taas. Ayan umiikot. Sobrang tarik talaga nun. Ito mo, makikita mo si Kapo, talagang nag-i-slide siya. Sobrang taas. Yan, pati si Suki din, nag-i-slide na. Yan na. Balikan natin si Suki, nahihirapan. Yun, okay na. Ganda ng rock formation dun sa kanan ah. Ayun oh. Yan na yata yung Malagundi Point eh. Dangerous curve, slow down daw. Ito nga, kurbada nga. Bato-bato. Wow. Ganda oh. Ganda ng rock formation na yan oh. Panalo.
Gilid tayo dito sa ano, palipad tayo drone dito. Parang dinadyawan, no? Bato-bato yung mga ano. Malagundi Point. Grabe. Para siyang Ampere Beach ng Dipakulaw. Kasi puro malalaking bato, pero hindi daw ng tubig. Ganda ng dagat. Shout of praise. Oh, there's only one name. We lift up a shout. We lift up a shout. Oh, together we sing. We lift up a shout. We lift up a shout of praise. At ito nga, dito tayo huminto, nagpahinga. Siguro mga 30 to 40 minutes kami dito sa Malagundi Point. Ang ganda ng rock formation dun, no? Tapos kanina may mga nanguhuli ng isda dun. Gusto nga sana maligo sa dagat, kaya lang walang banlawan. Lalo tayo maglalagkit pag di tayo napagbanlaw. Mahaba-haba pa yung biyahe natin. Grabe, ang ganda. Pag nasimento tong kalsada na to, ay grabe, napakaganda na lugar na to. Siguradong dadayuhin to ng mga rider. Sa ngayon kasi alam naman natin yung ibang rider ayaw ng mga ganito, mga rough road, maselan. So kung titignan natin itong dalampasigan dito, masabi natin kahawig ng Ampere Beach, Dipakulaw, Aurora. Bato-bato siya, tapos malaasul na dagat. Ang ganda rin, panalo. Puro beach resort pala dito. Itong part na to ng Balibago, Sitio Malagundi, Barangay Balibago, Lobo, Batangas. Ayan o, car camping and tent pitching this way to Lucky 5M. Ayan o, ayan, diretso ka dyan. Pwede ka na mag car camping dyan, kaya kahit moto camping, pitch ka ng tent. Ayos dito. The ships must go to get all cleaned up and put away. Call it a day. Ito, nalagay sila ng mga protective na net sa gilid ng bundok para maiwasan yung paglaglag ng malalaking mga bato na pwedeng maka-aksidente sa mga dumaraan dito. Ayan, taas oh. Taas oh, taas sila. Oo. Kaya hindi sila nalulula. Mga naka-harness ba sila? Mga naka-harness pa na sila. Oo, for safety. Grabe, binalutan nila yung bundok oh. Wow, ganda ng re-reveal oh. Dagat na naman oh. Woohoo! Solid. Kahit na ganito yung kalsada, di kagandahan. Ay, ang ganda ng tanawin na nakikita natin. Oh, puro karagatan.
Maasul-asul na dagat. Pebble Beach. Mahal din tulad nga natin sa Dipakulaw, Aurora. Yung dagat dito. Bali ano to, Lobo Malabrigo Laia Road. Ayan, ito yung kalsada dito. At sa wakas nga, tapos na tayo sa off-road na kalsada ng Lobo Laia Road sa may Barangay Balibago. Dito na tayo sa Barangay Bigo. Barangay Biga pala. Barangay Biga, Haliging Bato, Lobo, Batangas. Ayan, so sigsagan na. Mountain pa siya. Sa kanan, dagat. At ngayon time check 3 PM. Malamig-lamig na yung panahon. Maganda-ganda na yung biyahe natin. Nakakatakbo na tayo na maayos. Pero kanina naman, kahit na off-road yung dinadaanan natin, napakaganda naman yung tanawin na nadadaanan natin doon. Nakita natin yung Malagundi viewpoint na napakaganda rin. San Juan, Batangas na tayo. Ito pala, putol na naman. Pero kapiraso na lang din to. Tapos sementado na uli. Ano? Kain na ba yan? O tara. Kain daw muna tayo dito. Mabilis ang kain lang, tapos balik na tayo sa kalsada. Biyahe na uli. Let's go! Katatapos lang namin kumain. Ngayon ay papunta na kami sa Chaong, Quezon para bisitahin ang Lake Ticub. Ganda ng view, grabe oh. Wow. Whew! 4:41. On the way na tayo papuntang Chaong, Quezon para pasyalan ang Lake Ticub. Sana abutan pa natin ng medyo maliwanag para maganda yung kuha ng drone shot natin. Okay, let's go! Medyo naghahabol tayo. Hindi natin na-cover yung kalsada mula San Juan, Batangas going to Chaong, Quezon kasi abutin na tayo ng dilim. Ang oras alas 5 na ng hapon. Ayan, so medyo tumakbo lang tayo ng medyo kaayusan lang para abutan natin ng maliwanag yung Lake Ticub. Basa yung bakal, yung mga plate basa madulas yan. So 5 minutes na lang Lake Ticub na tayo. Piraso na lang. Ayan. Ano pala? Ito tayo, kaliwa tayo. Ito na ba yun? Tama kaya to? Oh, masikip pa. Kasya ba ako? Ito na yung daan eh. Meron kaya ibang daan? Tara, upload ah. Tama kaya to? Nakita tayo na nga. Lake Ticub nga. Dito po tayo sa Chaong, Quezon. So naghanap po kami ng pupuntahan. Naisip namin puntahan itong Lake Ticub. Ayun, may view deck pala doon. Ganda nga. So okay dito, view deck dito. Ayan oh. Oh, ang laki pala. Grabe. Woo! Mapalayas daan sa baba. Ito po ang lawa ng Ticub na matatagpuan sa Chaong, probinsya ng Quezon.
Isa po itong Maar Lake na nabuo dahil sa isang phreatomagmatic eruption. Ang ganitong uri ng pagsabog ng bulkan ay nangyayari kapag ang tubig sa ilalim ng lupa ay nakipag-ugnayan sa mainit na magma, na nagre-resulta sa mga pagsabog ng singaw na bumubuo ng malawak na crater. Ang Lake Tikub ay isa ring maganda at kakaibang destinasyon na puno ng likas na kagandahan at kasaysayan. Isa rin itong magandang destinasyon para sa mga nagnanais ng tahimik at nakaka-relax na bakasyon. Tiyak na mag-e-enjoy ka sa natatanging kagandahan ng lugar na ito.